Right now kasi sobrang blessed ko lang. Diba ever since bata po ko, parang sinasabi ko nga, longevity na lang yung gusto mo dito. Kasi as long as may isang taong naniniwala sa'yo, tuloy-tuloy pa rin po yun as long as ginagawa mo kung ano yung best mo. Kasi naniniwala ko dun sa walang malaki, walang maliit na role. Kung ginawa mo yung trabaho mo tapos may taong nakapanood mo, hindi mo alam kung sino po yung pwedeng makapanood. So, dapat 101% all the time yung ibibigay mo. Grateful lang po ako. Pero grabe rin yung pressure syempre dahil nga first time ko po mabigyan ng ganito kalaking project. Parang ang sinasabi ko na sa sarili ko, gusto ko po ibigay 101% ko all the time. Parang ito na yun eh, hindi ko po hahayaan na ma-disappoint yung mga taong sumukal para sa akin. Hindi ko po talaga, hindi ako mayang sabihin na sobrang grateful ko with Eat Bulaga. Never ko po naisip na masama sa isang noontime show. Sa kanila ko po talaga binibigay yung credit na lahat ng tao, pag saan po pumunta, knock-knock yung tawag sa akin. Iba po yung araw-araw ka nakikita ng mga tao din. Ang first 2-3 tapings talagang mabibigla ka, lalo na po pa-jack. Tapos, ang pilit po talaga ng panahon natin. Aside from dun sa emotionally na kailangan ready ka, dapat physically din and mentally. Tanda na namin. Parang pag ako pag tinatanong ilang taon ka na, alam, malapit na mag-30, mabilis sobra ng panahon. Parang natatandaan ko po, when I started, 5 years old ako, 6 years old ako. Tapos, gusto ko lang naman talaga pumasok sa loob ng box. Kaya po ako nag-artista. Loob ng box? Opo, yung TV. Ako nagpilit sa parents ko, so sila yung nagsam sa akin. Kasi gusto ko pumasok dun sa box. Parang yun lang yung goal ko in life. Na panood ako sa TV. Tapos, hindi ko naman ina-expect na hanggang ngayon, ito yung trabaho pong na gagawin ko. Hanggang pagtanda ko, ito yung trabaho ang i-enjoyin ko. Dati dumating dun sa point na shit, gusto kong magbida, gusto kong ganito, gusto ko ganyan. Pero marirealize mo, hindi all the time nasa yung spotlight, hindi all the time merong role na ganun yung hingin for you. Kaya naniniwala talaga kahit maliit na role yan. Kung ikaw ang kinuha nila, naniniwala sila na kaya mo at meron kang kayang ipakita ng iba. Kaya ako po, sobrang big deal ito for me na sariling show kasi grabe yung pressure. Pero dahil naman po sa mga tao sa paligid ko at alam ko naman na maayos po yung ginagawa namin. Kahit paano nakakalma lang po ako. Para lang, pero santa lang tanggapin ng tao po. Opo naman, lalo na ako like sandaling ilang months lang po na yun, parang dami pinagdaanan, nagka-cancer ako, na inoperahan po ako lahat-lahat. Parang dati kasi kapag po tama na pakiramdam mo, okay lang yan, normal naman yan. Pero parang ngayon, medyo mas conscious na ako, and lalo na po may mga maintenance akong tinitake for life, and meron po akong regular na blood test na ginagawa. So grateful din ako kasi yung naging doctor ko, Doc Eileen. Hanggang ngayon, minomonitor pa rin niya po ako. Kasi nga, with my case, sabi ko, ang problema ko talaga yung with my weight. Sabi ko ganyan, especially after my operation. Tapos ito pa pong trabaho natin, kailangan payat tayong lahat. Dumating ako dun sa point na napapagod ako. Sabi ko, parang lagi ko na lang pinaproblema yung weight ko. Parang ito na lang ba yung concern ko palagi. Nangyari kasi po to, nung ginawa ko yung family of 2. Kung ipapartner nyo kay Alden. Mamaya sabihin nila parang nanay ni Alden. Hanggang sa natutunan ko pong tanggapin. Ito yung isang bagay na hindi ko naman makontrol. Kahit anong gawin kong pagdadayat, kahit anong gawin kong ano, hindi ko siya makontrol. So, natutunan ko na lang mahalin. Embrace ko na kasi at the end of the day, as long as tama naman po yung ginagawa ko, wala ko inapangat ako, I'm good. Dumating ako sa point na depressing talaga siya. Yung wala na ako basot na damit. Like, kahit anong anggulo, wala talaga. Yung hirap na ako. Yung nai-insecure na ako, kung paano ako magbihis. Kasi kailangan ko talagang itago lahat. Lalo na nung after operation and after my radiation na talagang lobo talaga ako. Tunan ko na lang tanggapin na papayat, tataba ako, papayat, tataba because of my maintenance meds. And natutunan ko na lang siyang i-embrace. May diet ka ba? Wala po eh. Parang kasing kahit anong gawin ko, ganito pa rin ako. Pero because nga, lately, grabe ako magpa-jack sa initan. Yes, tapos nagpalit na naman yung dosage ko ng gamot, so medyo lumiliit. So, ano lang po, like binabantayan ko lang din yung sarili ko, pinapakiramdaman ko yung sarili ko, and hindi ko pinipilit, lalo na kung meron po akong previous na case na gano'n na. Tama.
tao sa paligid ko, of course, iba kapag meron kang support system na alam mo, papakalmahin ka, kapag di ka okay, alam mo, sila yung mga tao nakakaintindi talaga sa'yo. So, I'm grateful na ganun po yung mga tao sa paligid ko. Mindset ko po nung time na yun, bago po kasi ako operan, like, di po nagsisink in sa akin and di nila sinasabi yung term na cancer kasi ayaw nila akong matakot. Nalaman ko lang siya after the operation. Doon lang po nagsink in sa akin na, grabe pala to. Kaya pala ganun ka-urgent, ganun ka ano. So, right now talaga po, importante na alagaan yung sarili. Sobrang importante ng tulog, yung mga ganyan. Pakiramdaman po talaga, kapag ka po nararamdaman ko na medyo parang hindi tama yung hinga ko ngayon, nagsasabi naman po ako. Sobrang baba po, magkapa-facial lang po ako, naiiyak po ako minsan. Ay, totoo po yung mababa po ang pain tolerance ko. Tapos kapag ang location po namin, ospital, mga ganyan, na para pong yung sikmura ko. Sa buong buhay ko po, 27 na po ako ngayon. Buong buhay ko yun, first time ko pong na-ospital ng ganun. Na ganun kalala na major operation talaga. Sabi ko, buti na agapan that time at kumbaga second chance to ni Lord for me na ayusin sa health ko and all. I'm grateful. Tapos excited lang po ako sa lahat ng nangyayari ngayon. Matakot kasi ako, aminin ko, like, medyo bata-bata pa po ako, like, meron na po ako nararamdaman. Pero syempre, pipilitin nating ibaliwalayan, lalo na kung takot tayo sa mga ospital katulad ko. Pero at the end of the day, hindi natin malalaman kung ano ba talaga nararamdaman natin kung hindi tayo nagpapacheck. Dati talaga na pag may naramdaman ka ng iba, pag may naramdaman ka ng mali, pacheck mo na talaga yung sarili mo. Kasi ikaw at ikaw lang yung nakakaalam kung anong nararamdaman ng katawan mo. Sinasabi ko nga po sa ko, I'm grateful for this project, grateful ako sa teleserye, pero masaya ko po ako gumawa ng pelikula talaga. Sasabi ko talaga. So, baka po pagitas na po ng padyak ang pelikulang gagawin.